matapos itong mga matapos itong mga sunod-sunod na blunders, sunod-sunod na blunders, kapalpakan ni Kaufman, parang biglang natahimik. Wala tayong narinig sa kanya. Tapos ngayon, may isang DDS na vlogger, natimingan yata si Kaufman galing doon sa loob ng kulungan ni Duterte, in-interview siya. O yan. Kaya may ilang mga update si Kaufman tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC. Una, tinanong si Kaufman tungkol doon sa sa issue ng interim release ni Duterte. Tinanong siya, itong si Kaufman, kung ano nga ba talaga, may chance pa bang ma-release talaga si Duterte? Ang sabi ni Kaufman, naniniwala daw siya na ma-release si Duterte. Naniniwala daw siya na igagrant ng korte ang kanyang urgent request for interim release. Tinanong si Kaufman, ano ba talaga ang nangyari kasi? Kasi sinabi mo na walang oposisyon ang prosecution. Tinanong si Kaufman, ano po ba talaga ang totoo? Kasi sabi mo walang opposition ang prosecution. Tapos biglang lumitaw, may opposition pala ang prosecution. Ang sagot ni Kaufman, mga kabunyog, mga kababayan, ang sagot niya, I stand, sabi niya, I stand by what I said. Kumbaga kung anong sinabi niya daw, pinapanindigan niya ito, na talagang nang mag-usap sila, hindi nag-oppose ang prosecution, sabi niya. Kaya lang, ayaw niya na daw mag-comment kasi nandiyan na daw yan sa, kumbaga, nasa korte na yan, ayaw niya raw mag-comment yan. Dito sa interview kay Kaufman nitong DDS vlogger, mapapansin mo na napakaiksi ng mga sagot ni Kaufman. Hindi na siya yung mayabang na Kaufman na hindi na, wala na, napakaiksi na ng kanyang mga sinasabi. Hindi niya na masyadong ina-elaborate. Ang sinasabi niya na lang, hindi na daw siya makakapag-comment kasi daw nandiyan na yan sa korte. Hindi daw siya pwedeng mag-comment kasi nasa korte na yan. Pero dati ang dami niyang sinasabi noon. Pero ngayon ang tipid na. Basta ang sabi niya, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Kaufman, basta siya, pinapanindigan niya na nung nakausap niya ang prosecution, hindi daw ito nag-oppose. Kaya lang, ayaw na daw niyang mag-comment kasi daw nasa korte na. Malusot na naman si Kaufman, ang totoo, siya, nagkalat siya ng disinformation. Ang totoo, nagkalat siya ng disinformation. Tinanong din si Kaufman tungkol doon sa bansa na pupuntahan daw ni Duterte. Ang sagot na naman ni Kaufman, ayaw niya rin daw mag-comment. Kasi na daw, nasa korte na. Kaya nga masyado ng ngayon si Kaufman, tipid na sa mga sinasabi. Tipid na sa mga sinasabi. Hindi tulad noon, ang dami niyang sinasabi. Ang dami niyang komentaryo, ngayon wala na. Ang palusot niya lang doon sa DDS na nag-interview, wala daw siyang hindi raw siya makakapag-komentaryo ng kasi bawal na daw. Nasa korte na. Kaya lang ang sabi niya, baka daw narinig niya daw na nagkomentaryo si Chrissy Conte. Nagkomentaryo daw si Chrissy Conte na Belgium. Ayaw niya na daw magkomentaryo dito kay Chrissy Conte kasi nagkakalat daw ito ng disinformation. Kinumentaryohan ni Kaufman si Chrissy Conte. Mainit si Kaufman kay Chrissy Conte. Isa pang kinumentaryohan ni Kaufman si Rimulya. Sabi niya, yung secretary ng sino yon? Rimulya ba yon? Sabi niya, itong si Rimulya, ka-mention na pwedeng sa Latin America daw nag-a-apply.
Ang sabi ni Kaufman, siguro nakapagsabi yung Rimulya na ka Latin America dahil mayroon na daw pangyayari na yung bansang Argentina ay tumanggap ng nag-host para sa interim release. Oh. Kaya pero kinumentaryohan nito ni Kaufman si Chrissy Conte at si Rimulya na mga daw, mga nagkakalat daw ng maling impormasyon. Inaakusahan niya sila Chrissy Conte sa kasi Rimulya na nagkakalat ng maling information. Ay siya nga ngayon yung lumilitaw na nagkakalat ng maling information eh. Ay di ba? Nabalita nga sa Inquirer, sabi sa Inquirer, nakalasap ang ICC ng disinformation galing kay Kaufman. Yun ngang sinabi ni Kaufman na ang mga prosecutors ay hindi kumukontra doon sa kanyang urgent request for interim release. Tapos nung huli, pala, hindi naman pala totoo. Hindi naman pala totoo. Ngayon, ang isa pang kinumentaryohan ni Kaufman doon sa interview sa kanya, ang natawa ako si Roque. Tinanong si Kaufman nung DDS vlogger, anong masasabi niya doon sa suggestion na hindi muna pinangalanan si Harry Roque. Hindi pinangalanan nung nag-interview na DDS vlogger. Ano daw ang masasabi ni Kaufman doon sa idea na mag-avail o gamitin ang domestic remedy para ma-release si Duterte? Tinanong si Kaufman, anong masasabi niya doon sa domestic remedy? Ang ibig sabihin ng domestic remedy, gagamitin ang Dutch laws para ma-release si Duterte. Ngayon, sinagot ni Kaufman, hindi niya pinangalanan. Sabi niya, yung idea na yan galing sa isang Filipino lawyer. Hindi man lang pinangalanan si Roque. Mga kabunyog, mga kabayan, sabi ni Kaufman, yung idea na yan ng domestic remedy galing sa isang Filipino lawyer. Ngayon, sabi ni Kaufman, I don't think that's the case. Kumbaga ang sabi ni Kaufman, parang hindi kumbinsido si Kaufman doon sa idea na yon. Hindi niya pinangalanan, pero ang pagkakasabi ni Kaufman, ganito, yan, yung idea ng isang Filipino lawyer. Ewan ko kung kilala ni Kaufman si Roque, kung baka sinasadya niya lang na ayaw niyang banggitin si Roque kasi alam naman natin na kahit si Roque, hindi rin kumbinsido si Kaufman, kay Kaufman. Si Kaufman, malamang hindi rin kumbinsido kay Roque. Siguro nayayabangan kay Roque. Kasi nga, obvious naman na ang tinatanong nung DDS na vlogger, ang tinatanong niya, yung ideya ni Roque. Ganito kasi yung ideya ni Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Yung sa ICC, yung mga nilalakad nila Kaufman sa ICC na kini-question yung jurisdiction, walang jurisdiction ng ICC, kaya dapat ma-release si Duterte, palayain na, i-dismiss na ang kaso, at saka yung nilalakad nila Kaufman na interim release. Ang sabi ni Roque, okay lang yun, ituloy lang yun. Pero sabi niya, sinuggest niya kay Sara Duterte na bakit hindi natin gamitin yung domestic remedy? Ang ibig sabihin ng domestic remedy, magpa-file sa korte ng Dutch o ng the Netherlands. Magpa-file doon. Ano ang remedy? Ang remedy na piniisip ni Roque, bawal daw kasi sa Dutch laws na mayroong nakakulong sa bansang the Netherlands na hindi dinaan sa prosesong tama or legal na proseso. Lalo pat parang ang lumalabas, kinidnap. Kapag ipinakita daw sa Dutch court na sa lokal na korte ng Netherlands, hindi na doon sa ICC mismo, yung local court na ng bansang the Netherlands, kapag question doon yung nangyari kay Duterte na mayroong nakakulong sa ICC na isang prisoner o detainee na hindi dumaan sa legal na proseso kundi parang kinidnap,
pwede daw ang mag-order ang local na korte ng Netherlands na sabihan ng ICC na i-release nyo yan. Kasi nandito kayo sa bansa namin, bawal sa amin yung ganyan, na nagkulong kayo ng tao na hindi dumaan sa due process o legal. Oh, yan yung sinasabi ni Roque na domestic remedy. Kumbaga, doon na ngayon magsusumbong sa korte ng Netherlands, ng Dutch. Kasi ang ICC, International Criminal Court, na nakikigamit ng teritoryo ng Netherlands. Pero ang hindi diyan sinasabi ni Roque, alam naman nating lahat 'yan. Ang International Criminal Court, bagamat nakikigamit ng teritoryo o ng espasyo ng the Netherlands, hindi yan under ng Netherlands. Hindi yan under. Kumbaga, doon sa loob ng International Criminal Court, nagsasarili yan. Bagamat part yan ng teritoryo ng the Netherlands, pero dahil International Criminal Court yan, so may hindi yan nasa ilalim ng jurisdiction ng the Netherlands. May sariling jurisdiction ng ICC sa loob nila. Parang parang United Nations. Ay di ba yung United Nations may opisina doon sa New York sa US? Kahit naman nasa US yung United Nations, nandun sa New York, hindi rin yan hindi rin yan pwedeng pakialaman ng United States of America. Malaya din ang United Nations doon sa loob ng teritoryo niya, doon sa opisina niya. Ganyan din ang ICC. Hindi pwedeng, ewan ko kung anong argumento ni Roque doon. Ang sinasabi pa ni Roque, kahit hindi lang daw sa Dutch court, kahit daw sa European Court, yung European Union Human Rights Council, pwede rin daw doon mag-file ng reklamo ang pamilya ni Duterte para questionin ang pagkakakulong ni Duterte sa ICC. Yun daw ang mga local or domestic remedies na pwedeng i-avail. Nang tinanong si Kaufman tungkol doon, wala. Napakalinaw ng sinabi ni Kaufman. Sabi niya, yung idea ng Filipino lawyer, sabi niya, sa tingin ko, sabi niya, hindi yun ang totoong, hindi yun ang hindi magpo-prosper yung ganung kaso. O, kita nyo? Kinumentaryohan ni Kaufman yung ideya ni Roque. Ewan ko kung anong magiging reaksyon ni Roque pag napanood yun. Si Kaufman kasi, si Kaufman, may 5 lawyers na katulong. May 5 lawyers, 4 na lawyers, pang 5 pala siya. Pero, hindi niya kinuha si Roque. Samantalang si Roque, credited na lawyer sa ICC, pwede siyang mag-practice doon. At, syempre, kailangan ni Kaufman ng isang Filipino lawyer na makakatulong niya para ma-brief siya tungkol sa Philippine laws. Kailangan niya yun eh. Sa totoo lang, si Roque malaking tulong sana sa legal team ni Duterte doon sa ICC. Unang-una, kabisado ni Roque ang batas ng Pilipinas. Pangalawa, alam na alam niya ang background ng kaso ni Duterte at ang mga nangyari sa Pilipinas. Pangatlo, alam ni Roque ang international law kasi accredited lawyer siya sa ICC. Hindi naman sa tayo naman marunong naman tayong magkilala ng tao, yung galing niya. Si Roque, malaki sana ang magiging tulong kila Kaufman. Kung kinuha si Roque na part ng legal team ni Kaufman, parang Filipino lawyer na part ng team. 'Di ba? 'Di ba? Ano 'yun eh? Malaking tulong sana si Roque kay Kaufman. Kasi kailangan din alam ni Kaufman yung batas ng Pilipinas. O sinong magbi-brief sa kanya noon? O si Roque. Nandun na si Roque sa Netherlands eh. Hindi mo na kailangang papuntahin doon, laging nandun. O. Kaya lang, bakit hindi kinuha si Roque? Sa tingin ko, unang meeting pa lang yata nila ni Kaufman, na arogantehan na si Kaufman. O. Baka nakita na ni Kaufman na mayabang ito. Kasi nga,
Natawa nga ako nung tinanong nung DDS vlogger si Kaufman kung anong masasabi niya dun sa idea na domestic remedy na lang ang gamitin. Ang sabi ni Kaufman, yung idea ng Filipino lawyer, hindi niya pinangalanan si Roque. Oh. Kaya ito, si Roque, sa totoo lang, nandun lang naman, nagbablog si Roque doon. Pero malaking tulong sana yun kay Kaufman. Kasi nga, kahit papano si Roque, kung kailangan ni Kaufman ng briefing tungkol sa batas ng Pilipinas, si Roque ang makakabrief sa kanya. At the same time, allowed si Roque mag-practice ICC. Mayroon siyang lisensya mag-practice sa ICC. Hindi lahat ng Filipino lawyers authorized to practice sa ICC. Si Roque ang isa sa iilan na pwedeng mag-practice sa ICC. Kaya nga, dapat sana kinuha siya ni Kaufman sa legal team. Ang tanong, bakit hindi kinuha? 'Di ba? Bakit hindi kinuha ni Kaufman? Ewan ko kung kumuha ng Filipino lawyer si Kaufman, sabi niya kukuha siya ng Filipino lawyer. Hi kay Nelver, salamat sa pag-send ng donation Kabunyog Nelver. Ganun din kay Francis Tesorero. Salamat Francis. Sabi ni Husinaig, ikaw naman Husinaig. Anyway, ako tingin ko, nayabangan si Kaufman kay Roque. Kasi si Roque matabil. Siguro, ang dami na kaagad idea ni Roque na ganitong gawin natin. Ang problema, ang chief na legal counsel, ang lead counsel ni Duterte, si Kaufman. Ngayon, hindi kinuha si Roque. Para hindi sumama ang loob ni Roque nang sinabihan ni Sara Duterte, ang sabi ni Sara Duterte kay Roque, Attorney Roque, tutukan mo lang muna yung application for political asylum. Huwag ka na lang munang tumulong sa defense ni FPRRD. Samantalang si Roque, kaya nga siya kaagad-agad sumunod ng the Netherlands nang malaman niyang naaresto na si Duterte. The following day, nandun na kaagad siya sa Netherlands, nagsasalita na si Roque. Di ba? Nagsasalita ng kung ano-ano si Roque. Actually, nagpakilala na siya. Sabi niya, ang magiging legal team ni Duterte ay si Sara, siya, si dating Executive Secretary Bersamin. Yun, 'di ba? Yun yung mga unang pakilala ni Roque. Kaya lang, nung bandang huli, lang inanunsyo yung legal team Duterte, hindi nakasama si Roque. Wala na ring nagawa si Roque. Kaya ngayon, pakumikomentaryo na lang siya. Ngayon, yung idea niya na mga domestic remedy, ayan, binara ni Kaufman. Anyway, ano nang mangyayari sa kaso? Sabi naman ni Kaufman, pinaghahandaan nila yung September 23. Ang September 23 kasi, yan yung confirmation of charges hearing. September 23, 2025. Confirmation of charges hearing. Ang confirmation of charges hearing, napaka-importante niyan kasi doon i-confirm yung mga charges kay Duterte. Parang ito yung pagkakataon na questionin ng kampo ni Duterte kung mayroon nga bang sapat na ebidensya, mayroon nga bang probable cause. Ganyan ang procedure ng ICC. Kumbaga yung probable cause at saka yung kung may sapat bang ebidensya, kino-confirm yan doon na sa confirmation of charges. At naka-schedule yan sa September 23. Diyan magdidesisyon ang ICC kung talagang tuloy-tuloy pa ang kaso. Kumbaga ito yung last chance. Ito yung last chance nila Kaufman para mapigilan ang trial. Kasi ang strategy kasi nila Kaufman, parang katulad din nila ng mga abogado ni Sara sa kanyang impeachment. Alam naman natin yung strategy ng mga abogado ni Sara sa impeachment niya.
Ang mga abogado ni Sara, yung Fortune Narbasa Salazar, ang strategy ay dapat wag nang dumating sa trial. Dapat hindi makapag-present ang prosecution ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Kasi kapag dumating sa trial, matatalo sila sa kaso kasi malakas ang ebidensya eh. Oh, ganun yung tungkol sa kaso ni Sara sa impeachment. Kaya nga ang strategy nila Fortune Narbasa Salazar, doon pa lang sa jurisdiction issue, dapat ma-dismiss na. Kumbaga, gamitin na yung mga technical issues, procedural issues, para ma-dismiss na. Huwag nang mag-proceed doon sa trial proper. Kasi pag nag-proceed sa trial proper, matatalo sila eh. Mai-expose sila na wala silang depensang maayos eh. Paano mo didepensahan yung mga sapat na grabe ang ebidensya laban kay Sara? Kaya, nung una, si Sara yung mayabang, nang hahamon, bloodbath daw. Pero, nang makita ng mga abogado ni Sara na mabigat ang kasong to, maraming ebidensya laban kay Sara, ang strategy ng mga abogado ni Sara, wag nang mag-proceed sa trial. Questionin na yung jurisdiction at doon pa-dismiss na. Total, marami naman silang kakamping senador. O yun yung kanilang strategy. Ganon din ang strategy ni Kaufman. Ang strategy ni Kaufman, wag na dapat mag-proceed sa trial. Kasi marami ring ebidensya kay Duterte at testigo. Nandun si Las Cañas, nandun si Matubato. Nandun na sa Europe si Las Cañas at si Matubato. Pinuprotektahan na ng ICC. Baka nga ipipresent si Matubato at si Las Cañas sa confirmation of charges hearing sa September 23. Kaya sila Kaufman, ang gusto nila Kaufman, wag nang mag-proceed sa trial. Dapat itong jurisdiction ma-resolve ito. Kaya umaasa si Kaufman na yung issue ng jurisdiction ay mariresolve at papabor sa kanila. Kumbaga, ang sabi kasi nila sa ICC, walang jurisdiction ng ICC. Ngayon, ni-raise nila yung issue ng jurisdiction kasi kapag ni-resolve yung issue ng jurisdiction at sangayunan sila, wala ngang jurisdiction, wala na. Hindi na magpo-proceed sa trial. Yun ang strategy ni Kaufman. Kaya makikita niyo mga kabunyog, mga kababayan, itong kaso ni Digong sa ICC, saka yung kaso ni Sara Duterte sa impeachment, pareho matitibay ang mga ebidensya. Pareho matitibay ang mga ebidensya. Kaya, ang strategy ng kanilang mga abogado, pareho din. Ang strategy ni Kaufman, wag nang mag-proceed sa trial, questionin na yung jurisdiction ng ICC para ma-dismiss. Ganon din ang strategy nila Fortune, Narbasa at saka Salazar. Wag nang mag-proceed sa trial, sa simula pa lang, questionin na rin ang jurisdiction ng impeachment court at ma-dismiss na ito. Yun, ganon yung kanilang strategy. Kasi, pareho kasi talaga mga matitibay ang ebidensya kay Duterte, kay Digong matibay, kay Sara matibay. Ngayon, paano kung mag-fail? Paano kung mag-fail yung motion ni Kaufman na i-dismiss na ang kaso dahil walang jurisdiction ng ICC? Paano pag nag-fail yon? Ang plan B ni Kaufman doon na sa September 23, yung confirmation of charges hearing. Confirmation of charges hearing, ang paliwanag dyan ganito. Sa atin kasi mga kabunyog, mga kababayan sa Pilipinas, ang probable cause, bago sinasampa ang kaso, mayroon ng probable cause. Dito sa ICC iba. Iba po yan. Ini-issue muna yung warrant of arrest kahit walang probable cause. Reasonable basis lang. Basta't may reasonable basis lang na issuehan ng warrant of arrest, i-issuehan na yan ng warrant of arrest. Yan na nga yung pinaghihimutok ni Roque. Sabi ni Roque, ang ICC hindi makatao. Sabi niya, bakit? Kasi sa ICC daw, dinidetermine ang probable cause later na inaaresto na muna yung akusado. Ang warrant of arrest, hindi kinakailangang probable cause. Basta't may reasonable basis lang na mag-issue ng warrant of arrest. Tama ba si Roque dyan? Tama siya. Pero, ano naman yan?
mabibigat naman kasi ang kaso sa ICC. Kumbaga kahit walang probable cause, basta't may reasonable basis lang, aarestuhin na para matigil na ang krimen. Kasi ang mga kaso sa ICC, crimes against humanity, genocide, war crimes, mga krimen na dapat mapigil kaagad, matigil kaagad. Kaya, kahit reasonable basis lang, nag-i-issue na ang ICC ng warrant of arrest. Yan ang nangyari kay Duterte. Ngayon, paano yan? Wala palang probable cause, bakit inaresto na? Ay ganyan po ang procedure sa ICC. Iba naman kasi ang procedure sa Pilipinas. Ngayon, paano na pala yan? Kung walang probable cause, i-determine ang probable cause sa confirmation of charges hearing sa September 23. Kaya, yung confirmation of charges hearing, diyan makukumpirma kung talagang mayroong matibay na mga ebidensya laban kay Duterte. Kaya dapat sila Kaufman, pinaghahandaan sana yun eh. Kaya lang naghahanda si Kaufman doon sa issue ng jurisdiction. Ang problema, malapit na yung September 23. July na ngayon. Pag hindi sila handa doon sa confirmation of charges hearing, ang prosecution handang-handa na. Nagsubmit na ng mga ebidensya ang prosecution. Handang-handa na sila sa confirmation of charges hearing sa September 23. Sila Kaufman parang hindi pa handa eh. Ngayon, anyway, nakikita naman siguro kasi ni Kaufman na doon sa September 23, lalabas naman talaga doon, may matitibay na mga ebidensya. O ngayon, pag may matitibay na ebidensya, makukonfirm yung charges. Ibig sabihin, confirm. Ito ngang mga charges na ito ng crimes against humanity ay totoo at matibay. Proceed na tayo sa trial. So after September 23, proceed na yan sa trial. Kung makonfirm ang charges. Pero pag ang naging findings ng ICC sa September 23, yung pre-trial chamber ay walang matibay na mga ebidensya, walang probable cause, wag na tayong mag-proceed sa trial. Pwede yon. Kaya actually, ang status mga kabunyog, mga kababayan ng kaso ni Duterte sa ICC, sa ngayon, kini-question ni Kaufman yung jurisdiction. Dalawa ang posibleng kalalabasan yan. Pwedeng sabihin ng ICC pre-trial chamber, wala nga talagang jurisdiction. So pag sinang-ayunan yung issue ng jurisdiction ni Kaufman na walang jurisdiction, marirelease na si Duterte, wala nang sunod na trial. Pero pag sinabi ng ICC, may jurisdiction ng ICC, proceed na ngayon doon sa September 23. Ano na yung September 23? Confirmation of charges hearing. Sa atin, sa lokal nating lingwahe dito, sa Pilipinas, diyan dinidetermine ang probable cause. So baliktad. Nauna na muna ang pag-aresto sa kapag dinidetermine ang probable cause. Ganyan ang procedure sa ICC. So may chance pang may chance pang makalaya si Duterte. Una, itong ni-raise na issue nila Kaufman tungkol sa jurisdiction. Pag pinaburan sila Kaufman, marirelease si Duterte diyan. Pero pag nagsabi ang ICC, may jurisdiction ng ICC, tuloy tayo sa September. Pagdating ng September, i-review yung mga ebidensya. Magpipresent ang prosecution ng ebidensya. Ang alam natin, may ipipresent na 2 testigo. Malamang si Matubato na yun at si Las Cañas. Magpipresent din ng mga ebidensya, documentary, sa kayong mga audiovisual, mga video, mga audio recordings, ipipresent din. Mabilisan. Mga 6 days lang daw yun eh. Pagkatapos magpipresent din ang defense. Magdi-decide ngayon ng ICC kung ang charges ba ay matibay, ang ebidensya ba ay matibay. Pag sinabing matibay, proceed tayo sa trial. Pero pag sinabing mahina ang ebidensya, wag na nating ituloy ito. Yan. Kaya importante yung September 23, 2025 confirmation of charges hearing. Anyway, pagka yung itong magkasunod na 2 ito, dihado si Kaufman dito, halimbawa, yung unang issue, yung jurisdiction, sabihin ng ICC, may jurisdiction, halo si Kaufman. Proceed na naman doon sa September. Confirmation of charges. Pag sinabi naman ng ICC, confirmed ang charges, talagang matibay ang charges, matibay ang ebidensya, proceed na tayo sa trial. Wala na. Tuloy-tuloy na ang trial. Kaya actually, may 2 pang pag-asa si Kaufman. Ang una,
itong jurisdiction kung paboran siya. Pangalawa, doon sa confirmation of charges hearing, kung sabihin ng ICC Pretrial Chamber na walang matibay na batayan itong mga charges na to at walang matibay na ebidensya, wag na tayong mag-proceed sa trial. Yan yun. So, medyo technical kasi itong kasong ito sa ICC kaya pinapaliwanag ko. Anyway, sabi ni Kaufman, naniniwala daw siya na ang korte, ang ICC Pre-Trial Chamber ay magiging fair. Kaya lang, matamlay na si Kaufman. Matamlay na siya nung ini-interview. Kulang na ang mga sagot. Wininto ko na lang sa inyo kung anong mga sinabi niya. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.